Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Ang paghingi ay sa Ama sa pangalan ni Jesus. Ang panalangin at pag-aalay ay sa Ama sa pangalan ni Jesus. Ang pagkabuhay araw-araw ay sa Ama sa pangalan ni Jesus. Kaya alam mo, walang napakagandang panahon kundi ang panahon natin dahil ang panahon natin ay lumalaganap na ang karahasan. Ibig sabihin, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ikinakasal na ang mga bakla, ibig sabihin, malapit na ang Sodom at Gomora. Pero laging tandaan mo po na hindi ka madadaig. Kung meron pong pasubali, if magpapakaalam ka sa Panginoong Jesus. Kaya nga, sabi nung awitin, magiging anino na lamang ang mga bagay sa paligid. In His presence, everything will be just like a shadow. At wala ka nang hangarin kundi ang Diyos. At ikagugulat mo dahil iniaangat ka ng Diyos na hindi mo kayang isipin. Pag inisip mo, kakaunti at maliit. Pero kapag sa Diyos ka, nagpaubaya. Yun pong submission, yun pong yieldedness, gawin mo lang kapatid. Titiyakin ko sa iyo na malalampasan mo ang lahat ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos po ang siyang gumagawa sa buhay ng mga umiibig sa Kanya. At yun ang dalangin ko na ito ay maunawaan ninyo. A great person are those persons that attempt great things for God. And great things start from hard decisions. Ikaw po linikha para sa mga imposible. Kaya huwag mong ikagulat kung may imposible kang kalagayan sa buhay. Dahil ikaw ay iniangat ng Diyos. Sabihin mo, iniibig kita, Panginoong Jesus. Sige po, paulit-ulitin mo until it feels good. Iniibig kita, Panginoong Jesus. Iniibig kita, Panginoong Jesus. Iniibig kita, Panginoong Jesus. Iniibig kita, Panginoong Jesus. Remember this, without holiness, nobody will ever see God. Kaya magpatuloy ka lang because holiness is Jesus Himself. Righteousness is Jesus Himself. So love Him forever and you will be clothed with holiness and robed in righteousness. Salamat, Ama, sa pagkakataong muling kami ay magkakasama. Maluwalhati kang patuloy sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. May kasabihan that God cannot give you a new revelation until we repent on the last disobedience that we have committed. Napipigilan po ang Diyos dahil sa ating di pagsunod. Kailan ba yung huling pagkakataon sa iyong buhay na hindi mo sinunod ang Diyos? Huwag mo sabihin mahirap ang salita ng Diyos. Simple lang po ang salita ng Diyos. Ito po ang isang halimbawa. Ibigin mo ang iyong asawa. Yun po ba'y malalim? Patawarin mo ang nagkakasala sa iyo. Yun po ba'y malalim? Kaya nga ating unawain,
our failure to obey. Yun po ang siyang dahilan kaya hindi makapagpahayag ang Espiritu ng Diyos. Our last disobedience is the obstruction to a new revelation. Kaya pumigit ka sandali dahil hindi mo maintindihan ang mensahe ngayon kung hindi mo hihingi ng pagpapatawad doon sa huling iyong pagsuway. Close your eyes and let the Holy Spirit put in remembrance yung huling pagsuway mo some days ago. Be serious because God is serious. Banal na Espiritu, isiwalat mo sa kanila yung huling di pagsunod. Mapapagod kami kapag kami ay hindi sumusunod. At ikaw din ay mapapagod kapag hindi kami sumusunod. Kaya tulungan mo ang bawat isa dahil hindi sa lakas namin, kundi sa kapangyarihan mo magagawa namin ang iyong utos. Patawarin mo kaming lahat sa huling pagsuway namin sa iyong ipinagagawa. Salamat, Ama, sa iyong pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. So in His justice, no one can right himself before Him, but plead for mercy. Sa katarungan po ng Diyos, wala po tayong magagawa. Pero sa awa ng Diyos, tayo po ay laging tatanggap ng pabor. Laging tandaan mo po, ang Diyos ay napakabuti. Kailan mo huling naranasan ang kabutihan ng Diyos? O Diyos, aming Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bigyan mo ng katapangan ang bawat isa, at ibukas mo ang isipan ng lahat at maging ang kanilang puso ay maging bukas. At sa makapangyarihang iyong pagsisiwalat, makaunawa silang lahat. Sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang papuri, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang titulo ng mensahe, His pleasure is my pleasure. His pleasure is my pleasure because there is only one way to please God, and that is by faith, nothing else. No more, no less. There is only one way to please God, and it is by faith. At kung unawain po natin, tatlong bagay ang nais kong dalhin sa inyo, nakabuuan ng mensaheng ito, that His pleasure is my pleasure. Alam niyo bang gustong-gusto ng Diyos na laging gumawa ng himala sa pamamagitan mo? Yun pong sobrang kaabalahan natin sa ating sarili, ang pumipigil sa Diyos doon sa Kanyang balak na gawin. Abala tayo sa maraming bagay at nakakalimutan natin na ang Diyos ang may-ari sa atin. Ang banal na Espiritu ang may-ari ng ating katawan dahil ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. At kapag kinaligtaan natin na ang Diyos ang namamahala sa ating buhay, mapapagod po tayo. Pero para makaiwas sa kapaguran, paniwalaan mo na ang Diyos ang may lalang at likha sa iyo at yun ang katotohanan. Ang unang dapat ninyong maunawaan na narinig na ninyo ng paulit-ulit. So, ang una, let God freely do His will or do His work through you. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan,
English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. So great expectation is to be desired. Kaya ngayon, buong September po, iyo pong palakhin ang iyong pag-asa sa iyong tatanggapin mula sa Diyos. Because whatever you desire, God will give it to you. Kaya ang aking hamon at buong pag-ibig na sinasabi sa inyo, increase your expectation this month of September. And always believe that God will give you that great expectation of yours. So I will pray, Father, because we delight in you, you have given each one of us the desire to have a great expectation of great things that you will be giving to everyone this September. Let it be a reality for every one of them right now, in Jesus Christ's name. Amen. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 30. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Greenville, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan. Hayaan mong ang Diyos ay malayang magawa niya ang kanyang gawain sa pamamagitan mo. And then, number 2, desire to achieve the impossible. Desire to achieve the impossible. Hangarin mo na matanggap mo ang mga imposible. Then thirdly, know your purpose and declare it. Alamin mo ang iyong layunin at ipahayag mo yan. Kaya marami po ang mahina at marami po ang pagod. Malalaman mo naman yung pagod, panay ang buntong hininga. At ang mga salitang lalabas sa kanilang bibig, "Hay, ano ba itong buhay na ito?" Yun po ay mga pangungusap ng isang taong hindi alam ang layunin niya sa buhay. Ang tao po ay may pagmumulan ng kanyang kabigatan sa buhay. Dalawang bagay po ang pinanggagalingan ng problema ng isang tao. Yung una, madali pong matuklasan. Dahil yun po ay tayo ang may kagagawan. The problem that we ourselves caused in our life. Madali po yun. Siyasatin mo lang yung iyong mga nakaraang araw. Pero yung pangalawa po, yun ang mahirap. Yun po yung mga problema na hindi natin alam dahil ito ay about all the circumstances that surround us. Wala po tayong control sa panahon, pero may control po tayo sa ating espiritu. If you are not in control of your spirit, then you shall faint in times of disasters and tragedies. Kaya kailangan magsanay ka po na kontrol mo ang iyong sarili. Laging tandaan mo, bawat tao ay tatanda. Sabihin mo sa iyong katabi, tatanda ka rin. Kaya paghandaan mo na ang pagtanda mo, igalang mo ang matatanda ngayon para pagtanda mo may gagalang din sa iyo.
Amen? Ibigin mo ang tatay at nanay mo ngayon para pagtanda mo may magmamahal din sa iyo. Yung iba ay nangangamba na baka pagtanda nila sila'y pabayaan. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Ang ginawa mo ngayon ay iyong aanihin sa darating na panahon. Kaya kung hindi ka nagmahal sa matanda, pagtanda mo, natural lang yan. Dahil aanihin mo ang iyong itinanim. At laging tandaan mo, ang itinanim ay buhay. At hindi yan malilimot ng Diyos. Yan ang sabi ni David, I know that I am created by God to show to this generation His strength and to the coming generation His power. Kaya habang tumatanda po tayo, makikita ng mga bata sa ating paligid na tayo ay malakas. At yung kalakasan yung hindi dulot ng vitamins. Yung kalakasan yung hindi dulot ng body exercise, bagamat ito ay gamit, yung lakas na yun ay galing sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng isang nag-uobserba sa isang lingkod ng Diyos, when I see you sitting down behind the pulpit, I saw humanity in you. I saw all the weakness in you. But when you stand behind the pulpit, I see the strength and power of God. Yan, nais ko pong ipaunawa, magpakaalab ka sa Diyos. Tularan ninyo ako. Hindi ko pwedeng sabihin na tularan nyo lang si Pablo. Tularan ninyo ako dahil kung hindi ako nagpapakalakas sa Diyos, hindi ko magagawa ang malaking pangarap ng Diyos. Unawain mong mabuti, iniibig ka ng Diyos. Huwag mong pagdududahan at huwag kang mag-aalinlangan sa pag-ibig ng Diyos. Dahil pag hindi mo tinayo ang iniibig ka ng Diyos, kayong mag-asawa ay hindi magkakaintindihan. Kapag ang isa sa mag-asawa ay sarili lang ang kanyang iniibig, mag-aaway at mag-aaway sila. Dahil ang umiibig, ibinibigay niya ang kanyang buhay sa kanyang iniibig. Kaya nga napakahalaga na ating maintindihan na kailangan hayaan mong malayang makagawa ang Diyos ng kanyang gawain sa iyo at ang gawain ng Diyos ay pag-ibig. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but shall have eternal life. Kaya nga the very purpose of why God sent Jesus, para po yung pag-ibig niya ay mapa sa atin. The love of God manifest. Nang ibig sabihin yung pag-ibig ng Diyos ay naisakatuparan niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. If you have Jesus, then you have the love of the Father. And when you believe that you have the love of the Father because of Jesus, then you can love the Father. At magugulat ka po sapagkat pag inibig mo ang Diyos, madali mo nang ibigin ang masasamaang ugali. Ang gusto ni Satanas ay maging mabait lang sa mabait sa iyo. Ayaw na ayaw ni Satanas na maging kang mabait sa masamaang ugali. Kaya nga sabi ng Biblia, ano ang pakinabang na gumawa ka ng mabuti sa mga taong gumagawa ng kabutihan sa iyo? Walang pakinabang yon. Pero kapag ang ginawan mo ng kabutihan yung taong walang kakayahang gantihan ka, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kaya kung mapapansin natin, maraming Kristiyano ang iniiwasan ng makasalanan. Dahil baka daw sila'y mahawa. Ito ang sasabihin ko sa inyo, doon pa lang sa pag-iwas mo, ikaw ay nasa kasalanan na. Sapagkat kung alam mo ang mabuti at hindi mo ginawa, ikaw ay nasa kasalanan. Kaya ibigin mo ang matatanda. So that the next generation will see the power of God. And who is the next generation? The young people of today. So makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos na nagagawa ng matatanda iyong gawain ng mga kabataan. Kaya sabi ni Caleb, ang sabi niya, ako ay 80 taon na, pero ang lakas ko ay katulad nung unang araw na ako ay tawagin ng Diyos. So my strength is like that when I was 40 years old. Why? Dahil po siya nagpatuloy sa kanyang alab ng relasyon. Remember this, that the secret power for your strength and power
is your relationship with Jesus. Everything is interconnected with your relationship, intimate relationship with Jesus. Wala pong maituturo ang sinumang mga mangangaral kapag hindi ka dinala sa union with Jesus Christ, fellowship with Jesus Christ, communion with Jesus Christ. Dahil ang lahat po ng buhay magsisimula sa buhay na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Wala pong negosyanteng magtatagumpay na hindi maalab sa Panginoong Hesukristo. Pag sinabing tagumpay, espiritu, kaluluwa, at katawan. Marami pong mayaman pero hindi po sila maligaya. Can I prove my statement? Yes. Kaya nga kung unawain po natin, ang may-ari po ng lahat ng kayamanan ay ang Diyos. Kaya kapag ang Diyos ang iyong inibig at minahal, ang lahat ng material ay maglilingkod sa iyo. Kaya nga po, let God freely do His work through you. Paano po magagawa ng Diyos? Sa isang tula o sa isang quotation, the courage of working for something you believe in, day in and day out, year after year, can be difficult, but holds the greatest reward. So, ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala na ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? So ngayon pong sandaling ito ay isang paanyaya sa ating pangatlong Partners Gathering sa September 24. Ang April 21 sa Crown Plaza ay nagipong matagumpay dahil ito ay utos at ibig ng Diyos. At ang July 23 na Partners Gathering ay nagiuling matagumpay. Dahil muli ito ay utos at ibig ng Diyos. Basta utos at ibig ng Diyos, laging may kalakip na pagtatagumpay. This time, ang tema ng ating pagtitipon sa September 24, dito po sa Green Hills, sa second floor ng Medicor Building, at ang atin pong ticket, 750, because meron po tayong lunch at meron po tayong snack sa hapon. At ako po'y naniniwala, ang tema po natin ay your inheritance will be forever. Your inheritance shall be forever. At ito po ay nasa Psalms 37 verse 18. The righteous, their inheritance shall be forever. Halina po kayo at tupdin natin ang ikatlong pagkakataon na magkakatipon-tipon tayo bilang tagapagtaguyod at kasama sa pagtataguyod ng mabuting balita. At ako'y dadalangin na mula ngayon hanggang sa araw ng September 24, mangyari ang mga hindi inaasahan mong pagpapala na gusto na gawin sa iyo ng Diyos. Father, above what they can ask or think, I pray that you will bless them wonderfully, mightily. Bless them and let them receive all these blessings that I mentioned, that I ask from you. Let them receive it and let the joy of the Holy Ghost be upon each one of them. I give you back the honor and the glory in Jesus Christ's name. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies.
At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Ang lakas ng loob na gawin ang isang bagay na iyong pinaniniwalaan, araw-araw, taon-taon, magiging ito ay mahirap, ngunit, laging tandaan mo, ito ay may kaakibat na mabuting gantimpala. Walang gawain na nasasayang. Amen? Kailangan ikay may pangarap dahil kung wala kang pangarap, madali kang tumanda. Ulitin kong muli, have a dream and excel in fulfilling the dream. Kailangan ikaw po'y may pangarap. At laging tandaan mo, hindi ka tatanda kapag ikay may pangarap katulad ko. Para lang po akong nagsisimula at age 66 because of the dream. It is the vision of God that I catch. And it is propelling me and driving me to greater height of achievements. Not of me, but of Him. Kaya nga, habang tumatanda tayo, lalo tayong umuunlad. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, malaki ang pag-asa mo. Hindi ito ayon sa pinag-aralan, hindi ito sa iyong affinity sa mga malalakas na tao. No. Because he who trusts in man is cursed. Ang mga umaasa sa tao, ang mga nagtitiwala sa tao ay nakasumpa, sabi ng Biblia. At alam mo naman ang nakasumpa. Ang nakasumpa ay mahirap na bumangon dahil laging mabigat ang katawan dahil walang pangarap. Hello? Pero kapag ikay may pangarap, gusto mong madaliin ang umaga. Kaya nga ang sabi ni David, I desire that it will be morning. Gusto ko na umaga na sana dahil meron siyang pangarap. Pero yung walang pangarap, sana humaba ang magdamag. Nakukuha niyo. Ang mga walang pangarap ay tamad. Tingnan mo li ang iyong katabi. Saan ka naglilima yon? Paano mo inaaksaya ang maghapon mo? Ang sabi, huwag mong sayangin ang iyong kabataan. Habang bata ka, alalahanin mo ang Diyos. Nagsayang kasi ako ng kabataan ko, pero hindi naman pala nasayang. Dahil marami akong aralin na natutunan. Failure is not failure when you learn the lessons. Ang kabiguan po hindi kabiguan pag natutunan mo yung aralin kung bakit ka nabigo. Ang kabigo ay kabiguan pag inulit mo uli. Tingnan mo uli ang iyong katabi, ilang ulit ka nang nabigo sa isang layunin. Alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. God loves you so much, that is why you are precious in His sight. God loves you so much, that is why you are honorable in His sight. Hindi po yung mabubuti nating gawa, kundi yung pag-ibig ng Diyos ang nagparangal sa Kanya sa tuwing ikaw ay titingnan. Kahit marami tayong kabiguan, you are still honorable in the sight of God. Kahit marami tayong nagawang kasalanan, tayo po ay nakalulugod pa rin sa harapan at paningin ng Diyos. Pero wag na tayong magpatuloy sa kasalanan. Wag na tayong magpatuloy sa kabiguan. Dahil nais kong inyong maunawaan at ito ay katotohanan, nothing can defeat or destroy you.
Nothing can defeat or destroy you. Walang bagay na makatatalo sa iyo at walang bagay na makasisira sa iyo. You know why? So every claim has to be supported by Holy Scriptures. At ang sabi po sa Isaiah 49:16, kaya wala akong talo. Amen? Hindi ka matatalo at hindi ka mawawasak. Isaiah 49:16. At ano po ang sabi ron? Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. So pansinin po natin, ito pong palad, ito po ay palm or palms, silent L. Pero Pilipino tayo, Asian English, kaya palms para maintindihan. Sabi nga ni Paul Crouch, nung ako'y nasa interview sa kanyang program, ang sabi niya, oh, you have a great Asian English. Dahil yung silent ay aking pinopronounce. Katulad ng kaibigan kong pastor kagabi, kausap namin mga Amerikano, at ang pronounce niya, nag-i-English siya, pero ang pronounce niya sa morgue ay morgue. Ang sabi ko, pastor, silent ge. Ganun ba yun? So, hindi bale. Minsan ay criniticize si D.L. Moody dahil siya ay elementary, grade 4 lang siya. Pero one of the greatest evangelists. At ang sabi ng mga theologian from England, you have a poor grammar. At ang sabi niya doon sa mga theologian, show me souls saved through your great English and grammar. And count all the multitude that were saved because of my poor grammar. So it is not in the grammar that there will be salvation. It is in the heart. Amen po ba? Kaya yung iba ay atato, hindi bale. Magpatuloy ka lang, amen, sapagkat ang Diyos ang mahalaga, hindi ikaw. Sapagkat may ginagawa ang Diyos sa iyo. Huwag mong tingnan ang iyong naabot na pinag-aralan. Ang tingnan mo, ang puso mo ay tinitirhan ng Panginoong Hesukristo at ang kaluluwa mo, tinitirhan ng banal na Espiritu. The hallmark of a great person is his humility and meekness. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, hanga ako sa iyo. And humility is the acceptance that we cannot do anything without Him. So wala kang talo at hindi ka mawawasak dahil ang pangalan mo, ang pangalan ko, hindi mabubura yan. Ang tinta nabubura, pero iniukit eh. Alam niyo yung iniukit? Pag iniukit, kahit na ano pa ang mangyari, hindi mabubura yung pangalan mo sa palad ng Ama. At araw-araw iniisip ka ng Ama. At ang kanyang pangarap ay inaalaala niya, thy walls are continually before me. What are these walls? Ito pong walls na ito ay yung protective covering sa iyo ng Diyos. Hindi ka masisira ng kaaway sapagkat ikaw ay bantay sarado. Prime Minister ng India, napakatapang niya. Pero ang pumatay sa kanya, yung close insecurity niya. Nung si Anwar Sadat ay Pangulo ng Egypt, protektado siya. Wala siyang takot, napakatapang niya, pero ang bumaril sa kanya ay yung kaniyang sundalo din. At nung ang Prime Minister ng South Korea, protektado siya dahil ang ginawa niya na Korean CIA chief ay ang kanyang pinsan. At mismong yung pinsan niya ang pumatay sa kanya. Kaya sa tao, walang kasiguruhan. Pero sa Diyos, sigurado ka. Amen? Insurance cannot insure you. But the assurance of the Word of God, we can always protect you. Kaya magtiwala kang lagi sa Diyos. Kaya pwede kong hamunin kayo, tingnan ninyo ako. The strength of Jesus is flowing through me, and the power is mightily working through me. So it's not me, it's Him. Kaya nga, unawain natin, let God freely work through you.
Hayaan mo ang Diyos ay malayang makagawa sa iyo so that you can attain to supernatural achievements. Pag sinabing supernatural, beyond your imagination and beyond your preparation. Ang maabot mo lang ay yung pinag-aralan mo. Hanggang doon ka lang. Pero laging tandaan mo, we shall thrive through relationships and there are different relationships. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Ang kagalakan ay laging bumubukal mula sa kaibuturan ng aking espiritu. At ang dahilan ay ang ibinigay na pagkatawag sa akin ng Panginoong Hesus na ipangaral ang Ebanghelyo. At ang kailangan ko lamang para maisagawa ito ay si Jesus lamang. Subalit, kailangan din ng tao na makakapartner ko pagdating sa pinansyal na pangangailangan. At ang napakaganda, ang tustos na pinansyal ay nagbubuhat sa Diyos. And then you will be a channel, you will be an instrument, and you will be a conveyor of the blessing that comes from God through you to this ministry. And for this purpose, sa layuning ito, naghanda ako ng pwedeng ibigay na regalo sa inyo, anumang halaga ang inyong may pagkakaloob. At ang regalong ito ay tungkol sa dalawang CD preaching ko, o kaya ay ang refrigerator magnet na may nakasulat na salita ng Diyos. Either one, sa anumang inyong may bibigay at may pagkakaloob sa ministeryong ito, mapagpala kayo ng Diyos. At ulitin kong muli, mula sa Diyos, through you as channel, through you as instrument, through you as conveyor, ito po ay pupunta sa aking pangangasiwa upang ipagpatuloy at palawakin pang lalo ang pangangaral ng kanyang kadakilaan. Dadalangin ako, O Diyos, ang banal na Espiritu ang magkondikta sa lahat. At matanggap nila ang katotohanan ng paghabong ito na lahat kami ay daluyan lamang, na lahat kami ay kasangkapan lamang at lahat kami ay iyong gagamitin at ang umpisa ng pagdaloy ng iyong financial na kasaganaan sa amin ay sa sandali na kami ay kumilos at gawin. At lahat ng kikilos at gagawa, kakaibang kayamanan ang kanilang matanggap mula sa kanilang pagkakaloob. Mangyari ito ngayon sa pangalan ni Jesus at magpatuloy itong kaunlad at kasaganang ito sa pangalan ni Jesus at ito'y maging todong-todo at walang pagtigil. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang relasyon sa tatay at nanay ay iba. Ang relasyon sa boss ay iba. Ang relasyon sa tauhan mo sa opisina ay iba. At ang relasyon dyan sa katabi mo iba. Hello? At kailangang magiging mahusay kung paano ka magiging flexible, kung paano mo iuugnay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ako ay naging lahat ng uri ng tao para kahit isa ay makapagdala ako ng kaluluwa kay Kristo. I became a person to all men so that at least I can bring some to Christ. So, laging unawain mo na ikaw ay buhay para magligtas ng kaluluwa.
at ika'y babayaran ng Diyos. Kaya hangarin mo na ika'y yumaman para makapagligtas ka ng kaluluwa sapagkat pag wala kang pera, walang maniniwala sa iyo. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Sabi ni Pablo, sabi ni Solomon, ang mahirap iniiwasan ng tao. Excuse me, ipagpaumanhin ninyo, pero salita ito ng Diyos. Kapag ikay mahirap, iiwasan ka ng tao. Totoo o hindi. Pero pag ikay may pera, desire na hindi ka maloko. Dahil maraming lalapit sa iyo pag ikay mapera. At magugulat ka kapag hindi mo natuklasan kung sino ang totoo at ang hindi. Napakahirap po na magpakasal sa iyo ang iyong asawa dahil sa iyong pera. Pag nawala yung pera, babay din. Pero hindi naman po nangyari sa atin yon. Dahil kayo ikinasal dahil kayo ay nag-ibigan. Tama po ba mga mag-asawa? Dahil may pag-ibig kayo sa isa't isa. Magsiunlad kayo at dumami ang inyong lahi. So, atin pong laging unawain na ang Diyos po natin ay napakabuti. So, excellence is the motto of great people. Excellence is the motto of great people. Ano ang motto ng Boy Scout? At ngayon yung motto ay ginawa nilang core values. So pansinin po natin, ang Boy Scout ay laging handa. Pero maraming tao ay laging handang kumain, pero hindi maglingkod. Amen. Pero kailangan, let us aspire for excellence. Amen. Na yung dating ginagawa mo, gawin mo ng kakaiba. Bakit po ba may mga chef? Pareho rin naman ang inilulutong recipe. Pero yung presentation iba. Yung sardinas ay medyo lalagyan nila ng mga hiniwang gulay at medyo ilalagay sa malapad na plate. At yung sardinas ay nandun, naka-highlight dun sa gitna. Sardinas pa rin yun. Hello? Pero ikaw na may takam na takam, ligo sardines lang pala yun na kinain mo sa isang 5-star hotel. Hello? Kaya unawain nating mabuti. Excel by doing the same thing in an extraordinary way. Hindi ka po mapapagod. Amen? Dati ang pagsasabi ko sa asawa ko, I love you. Ngayon hindi na. Kailangang ipakita ko yung pag-ibig na yon. Dahil madali po yung bukang bibig. You will be a professing lover. Pero kailangan ikaw ay doer of what you are saying. Purihin ng Diyos. So, excel. And then, secondly, desire to achieve the impossible. Hangarin mo na iyong makamit ang imposible. Sa iyong edad, imposible na magkaroon ka ng sweldong 100,000. Tingnan mo ang iyong katabi. Sa panahon na ang mga kabataan ay pinagsasamantalahan dahil may endo. 6 months lang na iikontrata at pag 5 months na, before 6 months, tanggal na. Tama po ba? Kausap ko dahil ako ay makwento. Katulad kahapon kaming mag-asawa ay nasa isang supermarket. Umupo ako at may nakaupuring matandang babae. Dahil ako ay encourager, sabi ko, sumasakit po ba ang iyong tuhod? Oo nga kaya ako'y nakaupo. Anong edad mo na po ba? 80? Naku, ang lakas nyo sa 80 at napangiti siya. Mabubuhay ka pa po ng 100. At lalo siyang napangiti. Ilan na po ba ang iyong apo? 1 pa lang. Bakit naman po napakatipid ninyo? Ilan ba ang inyong anak? 1 din. Pero at least, So, doon sa alteration, pumasok ako, nagmamadali ako. At ang tagal ko nang nakatayo, huwag kang magagalit, dahil ang maaapektuhan sa magagalitin ay atay. Hello? So nakatayo ako at nagtatawanan lang sa loob yung nasa alteration. At ang sabi ko, kukuha po. At ang sabi ko sa kanila, nung tumingin sa akin, alam mo, mahaba ang buhay ninyo dahil kayo mahilig tumawa. At ang sabi niya, siya nga po, sir,
Hindi ko sila pinagalitan sapagkat ayokong magagalit, ayokong ako ay magkakaroon ng kalungkutan. Pag ikay nagalit, malulungkot ka, at pag ikay nagalit, ikaw lang ang maapektuhan, hindi yung kinagagalitan mo. Dadabugan ka pa nun. So, desire to achieve the impossible. So, to be an achiever, kailangan ayusin mo muna ang iyong sarili. You are one of a kind at walang katulad mo. You are different, believe it. Kakaiba ka po. Ang ating fingerprints, wala pong magkakatulad. Yung mga nabuhay noon at yung buhay ngayon at yung mabubuhay later, wala pong nagkatulad na fingerprints. Di po ba napakadakila ng Diyos? Di po ba napakatalino ng Diyos? Di po ba napakahusay ng Diyos? The courage, so ang isa pang sabi doon sa isang tula, the courage or champion, the right to be yourself, dare to be different, and to set your own pattern, live your own life, and follow your own star. So, bagamat ito po ay matamis pakinggan, pero laging unawain mo po na hindi ka magiging kampiyon kapag ikay gaya-gaya, tulad-tulad, puwit maya. Alam niyo yung kasabihan ng mga bata? So, ikaw po ay linikha para sa isang pambihirang paggamit sa iyo ng Diyos. Kaya kailangan paniwalaan mo yan sapagkat pag hindi ka maniniwala, walang maniniwala na ikaw ay magiging napakayaman after 5 years. Walang maniniwala sa iyo. Ang sabi nga ng isang lalaki na naging mahirap lang siya dahil sa kanyang sipag at tiyaga na yung isang napakalaking organisasyon at korporasyon ay napakita niya ng $1 trillion. And siya ay nakaipon, sa sweldo lang po yun, ng $8 billion through the years. At ang kanyang anak na babaeng 10 years old ay nagsulat sa kanya ng 22 prayer requests o ng request sa kanya. At ang isa doon sa request niya, Daddy, gusto ko inihahatid mo ako sa school. Ayoko ng driver lang. At nung kanyang basahin yung 22 request nung kanyang anak na babaeng 10 taong gulang, ang sabi niya, this is enough reason for me to resign. At nag-resign po siya doon sa kanyang hanap buhay. Sa bagay, may 8 billion na siya. At ang sabi niya, gusto kong makasama ang anak ko. Kahit na napakaganda ng aking hanap buhay, dahil umaga pa lang siya ay nasa labas na. At sa bahay, iniisip niya kung paano kikita. Pero this time, nakita niya na ang kaligayahan ay through relationship with your loved ones. Kaya nga po, unawain mong mabuti na ang unang relasyon na dapat paigtingin natin sa ating buhay ay ang relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. He loved us so much. He died for us. Kaya nga, manatili ka lagi sa pag-ibig ng Diyos. Walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kay Hesukristo, higit pa tayo sa mananagumpay. Isang panawagan at paanyaya sa lahat po ng partners ng tinig ng kanyang pagbabalik, Greg Durante Ministries. Magkakaroon tayo muli ng pagtitipon, pagsasalo-salo at pagsasama-sama sa darating na September 24, 2016, araw ng Sabado, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasama na po ang pananghalian at merienda at merong registration fee na 750 pesos. Mari po kayong tumawag para sa reservation sa 723-8752, 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904 or sa 0915-391-7408 or sa 0922-820-9860. Halina mga ka-partners, at napakalalaki ng pintuang binubuksan para sa atin ng ating Panginoon. Magsama-sama tayo na ihatid ang mabuting balita. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala,
Anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Magalak, magpuri at luwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat Biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali, tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016. Kaya nga unawain nating mabuti ang ilang bagay. Dito po sa pangalawa, desire to achieve the impossible. Kailangan maintindihan mo po that without holiness, nobody will ever see God. Without purity, kailangan pong mag-aspire at mag-desire tayo ng purity and honesty. Kung ikaw ay pupuri, huwag mong pupurihin yung taong hindi ka puri-puri, ipapahamak mo siya. Mali na nga ang ginagawa at sasabihin mo pa, naku, tama yung ginawa mo, papatayin mo yun. Hello? So, kung ikaw man ay pupuri, hayaan mo na yung pagpupuri mo ay galing sa matapat na puso na ibig mong siya talaga ay papurihan at parangalan. Kaya nga po, ngayong sandaling ito nais kong iyong maintindihan, how to achieve the impossible. Sa Proverbs 24, verse 3. Ang sabi po dito, true wisdom is an house builded, and by understanding it is established. So pansinin po natin, i-underline mo yung builded at yung established. So pareho po yung past tense. And then sa verse 4, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. So pansinin po natin yung pagkakaiba ng through and by. Balik tayo sa verse 3. True wisdom. By understanding. So ibig sabihin na ang isang bahay ay may tatayo sa pamamagitan ng karunungan, sapagkat hindi po yun, miminsan iyong babantayan yan. Pag ako ay nanunood sa mga nagtatayo ng bahay, ang dami po nilang pinare-repair. Dahil sa pag iginuhit, parang ang ganda, pero pag naikasa na, sikip pala. Kaya ipababakbak yun, sapagkat makikita niya ang magiging epekto nun later on. So binabakbak yun at magtatayo uli ng tama. So that is wisdom. Para mapakinabangan niya for many years. And then, understanding, it is established. So, ano po ang understanding? Saan mo ilalagay ang... Ito po'y bahay lang, ha? Saan mo ilalagay ang kusina? Saan mo ilalagay ang master's bedroom? So, yun po ay pangunawa. Walang naglagay ng master's bedroom katabi ng kusina. Kayo po ba, ang inyong master's bedroom o yung inyong silid ay katabi ng kusina? Hindi po. Kailangan po, yun ay nasa upper room kung may second floor ka. So it is by understanding na naiintindihan mo yung magiging ibubunga sa inyo dahil you are preparing na magkaroon ka ng maraming anak. Kaya hindi ka nagtayo ng bahay na kayong mag-asawa lang ang kasya sa kwarto. Tama po ba? So ikaw ay may great expectation na magkaanak ka ng 10. Kaya pinalalakihan mo ang kwarto. So, and then thirdly, sa verse 4, by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. So atin pong unawain na ang iyong bahay ay napuno ng mga kasangkapan through the years.
Pero nung mag-umpisa ka, wala yung malalaking television set. Nung mag-umpisa ka, wala yung mga bagay na naruroon na ngayon. At bakit nagkaroon ka ng malalaking mga appliances na napakamamahal? Why? Because you are knowledgeable. So yung knowledge po is the wisdom to perform. Yung kakayahang magsagawa. Katulad nga ng isang nagpatutuo na siya ay na-employ at napakalayo sa profession niya yung employment from dentistry to management. At nung siya ma-employ, nalulugi ang kumpanya na nag-hire sa kanya. At ang kanyang ginawa, nananalangin siya, ay nalam niya, so he applied wisdom, understanding, and knowledge. Ito po ay pwedeng gamitin natin sa anumang bagay na ating ginagawa. Wisdom, understanding, and knowledge. At ito rin ang paraan kung paano linikha ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng naruroon through wisdom and by understanding and by knowledge. So, iyong unawain na ikaw ay patungo sa mga imposible. At kaya ikaw ay makaabot sa mga imposible dahil ang Diyos ang gagawa doon sa hindi mo kaya. Gagawin mo yung kaya mo at hahayaan mo ang Diyos ang gumawa doon sa hindi mo kaya. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, desire to achieve the impossible, and achieving the impossible, learn how to manage. And learn how to take responsibility. Wala pong makararanas ng imposible na poor manager. So, desire to be an excellent manager for yourself. Before for others, let it be for yourself. Dahil hindi ka po paliliguan ng iyong asawa, hindi ka po paliliguan ng iyong nanay at tatay. Malaki ka na, ikaw na ang mag-aahanda ng iyong kaayusan. At sa tuwing ikay lalabas ng bahay, you are selling yourself. Hello? And you are portraying what kind of person you are by the way you dress, by the way you talk, and the way you talk is a result of the way you think. Kaya nga kung atin pong unawain, igagalang ka batay sa iyong pag-uugali. Nakukuha niyo po. Ang isang weakness ko, dahil ako po ay hindi naman kaskasero, matulin lang mag-drive. Ang hinihiling ko sa Diyos, dahil pag kinakat ako, hanggang ngayon, kahapon lang, hindi lang alam ng asawa ko. Kinat ako, sabi ko, naku, ito ang ayaw na ayaw ko, Lord, yung kinakat ako. Hinabol ko siya. Pero hindi niya alam na hinahabol ko siya, bumagal siya. At ang sabi ko, Diyos ko, ayaw ko na po nito. Pagtagumpayin mo po ako at hayaan na lang na ang mga driver. Sige, dahil talaga pong nakakailang. Tumatakbo kayo ng 100 pare-pareho sa expressway, bigla kang igagano kang gano. Delikado po yun. Kaya nga po, every day is a prayer day. Amen po ba? Kailangan, ang unang ipipray mo, sarili mo. Dahil madali tayong mainis. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, huwag kang magsisinungaling. Napakababaw po nung ating pasensya. Madali po tayong mainis. Amen po ba? Lalo na, pupunta kang restaurant, 10 minutes, sir, nandyan na. 30 minutes na, wala pa yung in-order mo. Maaari kang mainis dahil may katuwiran ka naman. Sabi mo, 10 minutes, bakit 30 minutes na, wala na. Pero that is the time for you to control yourself. Hello? Naranasan niyo po yun? In 10 minutes, isi-serve na sa iyo yung iyong order, pero 30 minutes na, hindi pa raw luto. O baka hinuhuli pa yung manok. So, it is the time to manage and to control and to be responsible for all your decisions. What is management? So management is taking control of a situation in which you will be held accountable for the results. Amen po ba? So, manage your behavior. Manage your thinking. Manage what you will speak of. Sapagkat, tandaan mo po,
yung iyong pinagpunyagian sa iyong mga anak, na ipakita mo na ikaw ay mahusay na ama, bigla kang nagalit after 5 years, magsisimula ka po uli sa square one. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzales. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pangunguna ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya ay naghahari sa lahat ng may pananalig. Hello? Kaya magandang kasama mo ang iyong anak. Daddy, akala ko ba ay masama ang dumaan sa lane na yan dahil marami ang pakanan. Bakit ikay narito ngayon? sa loob-loob ko nga. No? Pasensya ka na, narito na ako. Dahil ang magandang kritiko po ay mga mahal mo sa buhay. Yung kasama mo sa opisina, hayaan ka na lang na mabigo, hayaan ka na lang na malugi. Pero ang asawa mo at mga anak mo, they are the honest critic. Adhere to their criticism. Magiging maayos ang iyong buhay. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya mag-asawa ka na. Ang pag-aasawa po ay pagsasama ng dalawang masama ang ugali. Tatrabahuin po ninyo yan para gumanda ang inyong buhay. Amen? Kaya pag sinabi mo, gusto mong asawa mo'y perfect, sino? Gusto mong mapangasawa si Jesus? Sige, pag namatay ka at nabuhay ka, you are a bride of Christ. Pero laging tandaan mo po, ang lahat po ng pagtatagumpay is a step of faith. Amen po ba? Dahil habang kayo magkasintahan, pareho kayong mabait. Pero yung unang gabi, doon mo makikita ang sama ng ugali ninyong dalawa. At yun po ang tatrabahuhin ninyo through the years. Amen? Kaya mahaba ang buhay ng asawa ko dahil maraming ugali na pinagtiyagaan siya sa akin. Ang matyaga, mahaba ang buhay. Amen?
So, paano ka, pastor? Di lagi akong dumadalangin din sa Diyos na baguhin ako, kaya mahaba din ang buhay ko. Amen? Amen. Salamat sa Diyos at kayo ay buhay. So, ngayon, ang susunod po, know your purpose and declare it. Kapag nalaman mo po ang layunin ng iyong buhay, dahil nalaman ko ang layunin ng aking buhay, at nalaman ko kung paano ako mabubuhay. So hindi na ako kopya gaya, sapagkat alam ko ang layunin ng aking buhay at alam ko ang pangarap ng Diyos na inilagay sa aking puso at yung pangarap na yon ang aking laging iniisip at laging ginagawa. Kaya nga po kung titingnan po natin ang napakahalagang katotohanan tungkol po sa pangarap, sa Isaiah 41, Isaiah 41:21. Dito po ay napakaganda ng hamon ng Diyos. Produce your cause, saith the Lord. Bring forth your strong reason, saith the King of Jacob. Nang ibig sabihin, humihingi ka ng pagpapala. Gusto mong magkaroon ng house and lot. Produce your cause. Para saan ba ang layunin mo at gusto mo nang magkaroon ng sariling bahay? So dalhin mo ang pinakamalakas mong pangangatwiran sa harapan ng Diyos. Ikaw ba ay gustong magkabahay para iyong ipahiya ang iyong mga kamag-anak na nilait ka nung iyong kabataan? Alisin mo po yun, na kaya ikaw ay nagmimithi na magkaroon ng sariling bahay at lupa para maparangalan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mapaparangalan sa pamamagitan ng iyo at ng aking pagtatagumpay. Ito'y makikita na ikaw nga ay ilaw, na ikaw nga ay asin sa lupa. Amen po ba? So every achievements, every success, redound to the glory and honor of God. Kaya nga, iyong unawaing mabuti. Pag merong pumupuri sa akin, laging sinasabi ko, praise the Lord, ang Diyos ang maluwalhati. Pag may nagpupuri sa akin, naaalala ko ang paraon sa Ehipto noon. Meron siyang isang tao na nasa likod niya, sa likod ng trono niya. Ito po'y totoo. At laging ibinubulong sa kanya, ikaw po'y dakila, paraon. Ikaw po ay makapangyarihan, paraon. Ikaw lamang po ang pinakamatalinong leader, paraon. Yun po ang gawain niya maghapon. Pero nais kong ipaunawa sa inyo, huwag kang kukuha ng lakas sa papuri ng tao. Do not get any strength from the praises of men. Let all praises come from God. Amen. Kaya sabi ni Apostol Pablo, I don't desire the praises of man, but the pleasure of God. So His pleasure is my pleasure. Ang kanyang kasiyahan ay aking kasiyahan. Ang kanyang kaligayahan ang siyang aking kaligayahan. So produce your cause. So pag nalaman mo ang layunin kung bakit binuhay ka, pag nalaman mo kung bakit may pamilya ka, then masasabi mo, itong sasamahan ka ng Diyos sa Isaiah 43:26. Put me in remembrance. Let us plead together, declare thou, that thou mayest be justified. So now I know my cause. I know my purpose. So I always remember God who birthed in my heart the purpose. It is His purpose. It is His cause. Dahil layunin ng Diyos, wala akong talo. Amen po ba? Dahil kalooban ng Diyos, wala akong talo. So nung malaman ko ang kalooban ng Diyos na ako ay ganito ang gagawin, mangaral ng mangaral ng mangaral ng mangaral, ipinapaalala ko sa Kanya, laging tandaan mo, all your prayers is stored in the treasure chest of God. All our prayers. Hindi po nakakalimutan ng Diyos yung lahat ng ipinanalangin natin mula bata pa tayo. Alam ng Diyos lahat yon at lahat ay tutugunin yon sa eksaktong sandali na ikaw ay nagtitiwala na ng lubusan sa Kanya. Lahat ng propesiyang natanggap mo ay mangyayari. Lahat ng hiniling mo sa Diyos ay magaganap. But put Him in remembrance.
Iyong laging alalahanin na ang Diyos kaya ka buhay, ang Diyos ang may kagagawan, ang Diyos kaya ka maunlad, ang Diyos ang may kagagawan, kaya mahaba ang inyong pagsasamang mag-asawa. It's all because of God. At kaya ka nakadadalo ng gawain, it's all because of God. Why? Because you learned your purpose. Dahil nalaman mo ang layunin mo, ikaw ay laging umaalaala sa Diyos sapagkat laman ka lagi ng isipan ng Diyos. Ikaw ay nasa mata ng Diyos araw-araw. At yun po ang mabuting balita. Your life will be driven to a life of excellence. Know your purpose and declare it, for your life will be driven to a life of excellence. Pag nalaman mo ang layunin mo, ikaw ay itutulak nitong layunin ito to excel in life. Kaya kapatid, magtatapos tayo sa John 15:9. At ang sabi po dito, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue you in my love. Ang katatagan po natin ay dahil nasa iyo ang pag-ibig ng Ama. Nasa iyo si Jesucristo na pag-ibig niya. Kaya't gamitin mo yung pag-ibig na nasa iyo. Ibigin mo ang iyong asawa. Ibigin mo ang iyong mga anak. Ibigin mo ang iyong biyanan. Bayaran mo ang pinagkakautangan mo. Hello? At alam mo, mawiwili ang Diyos na ikaw ay pagpalain. Kaya hangarin natin na mawili ang Diyos na tayo ay pagpalain. Kaya't buo ang mensahe. His pleasure is my pleasure because I am letting God to freely work His word through me. Hinahayaan ko na ang Diyos ang makagawa. And what is the work of God? To do miracles through you. Through you, gusto ng Diyos na ikaw ay maging pagpapala sa mga kapuspalan. Through you, gusto na ikaw ay makapagpagaling ang Diyos ng may sakit through your hands. And I believe that right now, your mind is stirred up to have a desire to achieve the impossible. Yung mga imposible ay magiging posible sa iyo. One of the main evidence of a great person is his courage and boldness to make hard decisions. Ang isa po sa katibayan ng isang dakilang lalaki o babae, matanda o bata, ay ang kanyang kakayahang magpasya sa panahong napakahirap magpasya. Talikdan ang bisyo. Iwanan ang mga kaibigan. So iwan mo ang mga kaibigan mo na hindi nagpapalakas sa iyong pangarap. Saka mo sila balikan pag tagumpay ka na. Kaya mga kapatid, the pleasure of God is to work His work through you. And the pleasure of God is to see that you are achieving the impossible. And the pleasure of God is that you are abiding and you are doing the purpose na itinanim sa iyong puso. Manalangin po tayo. O Diyos aming Ama, napakabuti mo. At salamat sapagkat napakalaki ng iyong pangarap na ginagawa sa aming buhay. Maranasan po ito ng bawat isa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig,
lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. So ngayon pong sandaling ito ay isang paanyaya sa ating pangatlong Partners Gathering sa September 24. Ang April 21 sa Crown Plaza ay nagipong matagumpay dahil ito ay utos at ibig ng Diyos. At ang July 23 na Partners Gathering ay nagiuling matagumpay. Dahil muli ito ay utos at ibig ng Diyos. Basta utos at ibig ng Diyos, laging may kalakip na pagtatagumpay. This time, ang tema ng ating pagtitipon sa September 24, dito po sa Green Hills sa second floor ng Medicor Building, at ang atin pong ticket, 750 because meron po tayong lunch at meron po tayong snack sa hapon. At ako po'y naniniwala, ang tema po natin ay your inheritance will be forever. Your inheritance shall be forever. At ito po ay nasa Psalms 37 verse 18. The righteous, their inheritance shall be forever. Halina po kayo at tupdin natin ang ikatlong pagkakataon na magkakatipon-tipon tayo bilang tagapagtaguyod at kasama sa pagtataguyod ng mabuting balita. At ako'y dadalangin na mula ngayon hanggang sa araw ng September 24, mangyari ang mga hindi inaasahan mong pagpapala na gusto na gawin sa iyo ng Diyos. Father, above what they can ask or think, I pray that you will bless them wonderfully, mightily. Bless them and let them receive all these blessings that I mentioned, that I ask from you. Let them receive it and let the joy of the Holy Ghost be upon each one of them. I give you back the honor and the glory in Jesus Christ's name. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.